Itong Ontiveros ito, may pangarap talagang maging presidente ito. Halatang halata naman sa galawan niya yung pagiging, mga ganun, ang ating bayan ay kailangan ng maayos na pamahala. Diba? Tapos ngayon, ang dami lumalabas na, Risa na, Risa na. Di ba? Ang daming ganun. Pero ako honestly, personal kong take dyan, gusto kong tumakbo si Risa Ontiveros na presidente. Kasi para malaman niya na once and for all na walang may gusto sa kanya. Balak pa nilang umutang. Naku po. 1 trillion sa local. Mario Joseph to. Ba't kayo utang pa ng 1 trillion may mga issue ng korupsyon. Uutang pa kayo, maggago kayo. Naku po. Gago ka talaga bongbong Stupid president. Stupid. Sorry pero talaga stupid president ka May problema ka sa graft and corruption sa pamamalakad mo Tapos nun, ikaw ang responsibilidad yan Ikaw ang presidente, tapos nun, uutang ka pag gago. Naku po mga ka-reaction update page, wala ho tayong mahabang pag-uusapan dito. Literal na nag-init ho itong ulo nito si Kap Dado dahil nga mga ka-update billion, trillion na nga ho ang nawawala dyan sa flood control. Tapos trillion pa yung inuutang to si Bongbong Marcos. Ngayon may binabalak na naman ho siya na sa pagpasok ng 2027 national budget, mga ka-update, hihiram na naman ho siya ng pondo ng trillion sa karatig ho nating bansa na ito naman mga ka-update isipin po ninyo, wala naman ho major project ito si Bongbong Marcos Jr. Lugmok ho tayo sa utang. Sino ho ba yung magbabayad? Tayo ho mga ordinaryong Pilipino, tayo ho mga taxpayer at yung mga magiging apo at yung mga apo ng mga apo ho ninyo. Ganyan ho kalala itong administrasyon nito. Binabad ho tayo sa utang. Ganyan ho kakapal. Kaya nga hindi na ho natin mapigilan to si Kap Dado na mamura. Matawag na stupid president si Bongbong Marcos Jr. Nakita naman ho natin kung gaano kakapal ang pagmumuka ng presidente ho natin. Literal na kamay na malikot, hindi kamay na bakal. Kaya yung 2028 presidential election, yan na ho yung pinakahihintay natin. Kasi nga mga ka-update, si Sara Duterte, hanggat hindi ho nai-impeach yan, lahat ho na magnanakaw gumagamit ng white powder, babalikan ho niyan. Kaya mga update, wala na pa ho tayong papahabain pa dito sa ating intro. Kaya kung bago lang kayo sa ating channel, isang like, share, isang subscribe lamang. Malaking tulong na yun. Kaya mga update, sabay-sabay tayo magkomento, mag-react dito sa mga magiging matitinding pasabog nito si Kap Dado patungkol nga dito sa ating stupid president. Kaya update, rekta na ho tayo. Isang malabo ang kinabukasan. At sa mga OFW natin, sa mga kayong parte ng mundo, kumandang umaga, hapon, tanghali. Baliktad, tanghali, hapon, gabi. Naway na sa mabuti kayong kalagayan. So, mag-comment lang ako, mag-react ako dun sa nangyari kanina na rally. Nanganganak ngayon si Iboy, kaya hindi ako pwedeng magtagal, Gusto ko lang na habang sariwa yung mga tinake down ko na mga comment. Key takeaway sa mga nangyari kanina. Para, yung lessons learned? Parang hindi na maulit. Parang hindi na maulit. Buti na lang, hindi ako pumunta, hindi ako nakababa. Bagamata, maganda ipakita yung suporta. Kaya nga lang, question kung sino suportahan mo So, as I said in the previous vlogs, I was invited to go down. Hindi ko nasabihin yung kaninong grupo. Marami namang grupo sumali. So, saan ako magsimula? Ang crowd estimate, doon tayo umpisa. Crowd estimate. Ang sabi ng PNP, estimate nila is 3,700. 3,700. So, kahit 5,000 na kamo, kahit na 10,000 na kamo, nasaan yung tao? Yun. So, yun yung question natin. Nasaan yung tao? This is a multi-church na mga groups, Tapos, nandyan yung Dilawan, Pinklawan, CPP, NPA, NDF, ang tawag doon, Makabayan,
Kabayan Block. So, bakit nasaan na yung tao? Na? So, yun yung unang tanong, nasaan yung mga tao? Bakit hindi pumunta ako? Kasi ang pagkakaintindi ko dyan, sa pagkakasabi ng ibang tao, ito na ang pinaka major, hindi kernel, major, major rally na pwedeng magtuloy-tuloy na. Pero hindi nga mabot na 10,000 eh. Question mark pa nga, 5,000 eh. 3,700 yung estimate. So, nasaan yung ano? So, ang isa sa mga pwedeng sabihin doon, na kahit doon sa kabilang bakod, kukunti naniniwala sa administrasyon. Parang nawawalan na ng gana rin doon sa kabila. Kasi, Tama. bayad pa yan eh. Bayad pa eh. Dito sa kabilang dako naman, wala nga funding eh, no? I'll touch on that mamaya. Dito sa kabila, supposed to be, may marami sila eh. Expected, madami. Aabutin pa nga raw ng ng 100,000 hanggang milyon eh. Yeah, that's why ang sabi niya baka na kailangan bumaba na ako para to make myself visible. Sabi ko naman, sinabi ko naman pagka feel ko naman na hudyat na eh, talagang tayo ako eh. Pero hindi tama yung pakiramdam ko kasi this is supposed to be a rally ng Dilawan. So bakit ako makikirally sa Dilawan? Supposed to be expected yung CPP and PNDF na makaliwa. Ba't ako makikirali sa kanila? Bakit ako dadagdag sa numero nila? Na para later on makuha nila ng drone shot, screenshot. Nakakatawa ho kasi dyan sa rally ni Franz Castro, mga ka-update. Gusto ko nila ng reboot din ho yung gusto nila. Pero yung puntirero ho nila, mga ka-update, si Sara Duterte. Hindi naman nila tinatawag si Bongbong Marcos. Bakit nila tatawagin? Kasama ho nila yan dyan sa Maletagang. Alam niyo na ho yan. Diba, pinupunterya, gusto lang ho nilang pilayan si Sara. Kasi nga ho, takot ho sila sa 2028 presidential election. Tsaka yung sinasabi nila Mary Grace Piatos, nasaan? Diba, kung ano-ano ho talagang paninira yung gusto lang gawin at ang kanilang ginagawa, para lang ho, mauto nila yung taong bayan. Ang kaso, may utak yung mga Pilipino. May utak yung milyon-milyong Pilipino at wala nang maniniwala sa mga alam niyo na, mga may sira, mga ka-update. Ayan, ang dami namin. Tapos ang battle cry, impeach Inday Sara, kung hindi kaya resign all, kung hindi kaya nakapaloob sa icing, no? Na, di ba yung icing ng cake, alam mo, ganda-ganda na icing, pero ilalim, bato pala, no? Matigas na yung tinapay. So, parang ganun, maganda lang yung icing. Sabihin na, anti-corruption, accountability, mga ganon. Pero iba naman yung pinaka hidden na Kaya maraming na goyo, maraming na budol. Itbulaga sa White Ribbon March, WRM. Naitbulaga talaga. Kasi yung premise is magsanib-sanib na yung mga Pilipino mag-unite na. What gave us the thinking na mag-unite talaga? Divided na nga talaga sincerely. Ayaw naman talaga nila kay Inday. So bakit mag-unite? Dahil sa yung anti-corruption, whatever, no? Anti-dynasty ba? O anti-plunder, galit sa abuso, betrayal of public trust, nakawan. Yun yung common ground. Kaya nga maraming na imbita at nagsabi na pupunta. Yun yung may mga pronouncement. Maliwanag yung posisyon ng SFGF, yung hindi namin hawak yung ng bawat isa, yung freedom nila, because it's something that
no one should take away. So, ang ano ko, pumunta yung gustong pumunta, pero ang position ng SFGF, di na ako nag-issue ng statement. Kagabi na lang, nagsabi na ako, hindi ako pupunta ron. So that is the official statement. Di na ako pupunta doon kasi ayoko ng rally na kikisaw-saw ako sa rally ng may rally. Mag-create tayo ng sarili nating rally. O pati sila nilangaw, ano? No, okay, lalangawin yung pro Duterte rally, nilangaw rin to, pro supposed to be na anti-corruption rally, pero nilangaw. This is parang more inclined to the administration, which apparently siya nga pala na pagka may ganyan-ganyan, laging wala si BBM. Hindi siya nag-abroad, pumunta sa probinsya. In this case, pumunta ng Canada yata. Yun yung hearing namin, ano. Sabi nga sa akin, sa day one, ano yan, build up ng ano, pero wala na eh. Pagka ganyang alas 12, alauna, alas 2, kukontent tao. Wala kang asahan. Dapat dyan, mga alas 7, alas 8, may makita ka na, nang build up na. Pagdating na alas 12, libo-libo na yung tao. Pagkadating ng mga bandang 1 o'clock, 2 o'clock, marami na talaga yan. Kasi magdidilim na, malapit na hapon. So, talagang, nung mga nagla-live kanina, pinapanood ko, hindi naman ako nagtagal manood kasi wala ka makita, panay pulis lang. O konti lang talaga yung tao. So, yung ano ko doon, marami na rin Pilipino na galit. Kahit doon sa kabilang side, marami na rin galit. Hindi mo na mapaniwala. Galit sila. Nadagdagan pa. This is supposed to be a anti-corruption rally. No? Anti-corruption, di ba? Pero na-corrupt yung para sa tao. Na yung 500 dapat na ibibigay sa tao, mga 150 lang ang binigay. Anti-corruption rally, pero yung 500 na budget para sa tao, may budget daw eh. No? Daw, question mark. 150 lang ang umabot doon sa tao. So, anti-corruption rally, pero may corruption. Think about that. Let it sink in. Tangin na talaga ang ano ng Pilipino. No? Baka pati yung rally pagkakaperahan pa. Pati yung mga taong bayan na nagrarally, lintik na yan. Kasi nagpapaloko kayo eh. Yun yung nagpapaloko kayo. Kaya ganyan ang natin. Bansa natin. No, sorry. Langaw. Ganyan ang natin. So, ang number one takeaway ko na pinag-usapan namin, walang neutral, dapat walang neutral sa isang laban ng kadiliman versus liwanag. Good versus bad. Good versus evil. Walang middle ground. Walang gitna. So mga kababayan, mga Pilipino, kung ang laban natin ay hinurakutan tayo, pinera-pera tayo, hindi lang milyon billions and trillions. Male-maleta deliver na ayaw nilang pakinggan yung sinasabi ng mga nag-deliver. Ayan, katulad ho nito sinasabi ni Cap Dado, mga kapatid, bakit itong 18 ex-Brave Marines hindi pinaniniwalaan? Napangalanan lang ito si Bongbong Marcos tsaka yung mga tao dyan sa Kongreso, wala na hong tumutulong mag-imbestiga sa kanila. Yung mga ka-update, ito yung nakakatawa eh. Yung mga nagsalita pa na nagsasabi ng katotohanan, sila pa ho ang kinakasuhan. Ganyan ho kawalang hiya itong si Bongbong Marcos Jr. Pinapatay na nila yung statement, no? At kakasuhan, tinatakot, etc. Supposed to be there, they are supposed to be very keen sa pakikinig para kung meron mang mga ebidensyang lumilitaw ay didinigin. At mababalidate naman yan kung tama yung sinasabi ko nagsisinungaling. Pero hindi, pinapatay na, shutdown.
Pinilit nilang kuhanin yung Senate majority by intimidation, pananakot. Tapos noon, nakuha nila yung Blue Ribbon Committee, Senate President. Wala na, patay na. So, mga walang niya Mga walang niya itong mga ibang nakaupong senator. Bakit? Ba't imbestigahan yan? Kasama sila sa sindikato. Mga walang niya talaga. Tapos mananakot, Tangin mga to, mananakot. Bukan yung pagka kayo pinagbibitay ng tao, kita nyo kung hindi kayo matakot talaga Iyak kayo talaga Maihi kayo sa salawal din nyo. Ako kating-katay ko na na matapos sana to pero not in these circumstances. Magrarally yung kaliwa, magrarally yung dilaw, pinklawan, makikiangkas kayo. Kaya nga may mali hindi tama So, sa mga rally, kung merong masusunod, ang gusto kong makita, dalawang side lang, walang neutral. Walang neutral dito. At ang labanan, hindi partido ng politika, hindi partido Marcos, Duterte, hindi. Ang labanan dito, it's beyond politics already. It's between good and evil. Yun yung labanan dito. Kaya magwawagi yung good Kasi yung mga walang niya, lahat yan, mayayari lahat yan. Lahat yan. Uubusin natin lahat ng walang niya. No, promise. Promise nyo sa sarili ninyo. Lahat ng walang niya, iaharap natin sa taong bayan. Pananagutin natin silang lahat. Yung rally kanina, sa tingin nyo ba, naglalaway yung mga tao? Hindi naman naglalaway yung mga tao na parang zombie, no? Wala bang virus na zombie na pwedeng syatan? Mga tao. Magsasyatan mong ganyan, parang mga, anti-corruption na, bakuna ng anti-corruption, pagsaksak mo, magiging zombie yung Pilipino. Hahabulin. Naglalaway ganyan, ngangat-ngatin yung mga politikong gago Ay, nako. So, a very, very important key takeaway. Walang neutral sa labanan ng kasamaan, kadiliman versus yung liwanag at kabutihan. Tandaan nyo, mga kababayan. Kaya pag kami nadinig kayong one time, big time, no? Nadinig nyo si Kap Dado na, ayan na, tumayo. Ito na yung hudyat. Malinaw. Dapat walang neutral. Hindi kayo neutral. Pagka neutral ka, impyerno ka Kasi you are tolerating yung evil. Neutral ka, wala kang posisyon. Hindi ka kakating sa kabutihan. Hindi ka sasama sa tama. Pababayaan mo yung mali, nag-ubusin tayo, gaguhin tayo. Mali nga, di ba? Kaya walang neutral. This is a fight not between Marcos and Duterte, Inday Sara, o sino man Duterte. It is not. It is beyond that already. This is a fight for our survival. Pamilya natin. Pilipinas, bansa natin. Future Filipinos. No? Ang dapat pinaglalaban natin sa nangingibabaw na kasamaan. Sa tingin nyo, hindi masama yung magdakaw? 1,000 nakawin, tanggal ka trabaho. Ito trilyon ba't nandyan pa? Hindi pa tanggalin ng tao. Paano takot ang mga tao? Hindi alam, confused. Kung anong gagawin. Naghihintay kayo ng leader. Hinihintay nyo leader. Hinihintay 2028. Totoo at ang buhay natin to. Hintay. Yung ibang leader, tatakbo sa Senado. Tatakbo sa Congress, kanya-kanyang partido. No? O iba, pipila sa cabinet. Ay, sus, Ginoo. Hindi natin kailangan kailangan natin magdesisyon tayo magdesisyon. Ano ba gusto natin sa buhay natin, sa pamilya natin, sa bansa natin? Bakit tayo papayag na gaguhin tayo ng mga animal na to? At sila namamayagpag, and they get away with it. May parali-rali pa sila na putragis na pinundahan naman nila. Pero kukonte. Yun yung pagkakaiba doon sa September 21 rally. Dami nun, di ba? Puno yung EDSA. 10,000 yun. Doon ako Pero ngayon,
3.7 estimate ng PNP. Nasaan yung tao? Paano? Kinurap, kinokor. 500 na lang nga yung budget, tinanggap ng tao, hinakot, pero 150 ang bibigay, Diyos mio. Wala pa silang pamasahe pa uwi. Lintik na yan, no? Stranded. So that tells you, kayong mga nagpabayad na pumunta doon, hindi naman lahat may mga pumunta dyan na bukal sa loob ang pagpunta. Yung mga nagpabayad, isipin nyo kung paano trato sa inyo. Papupuntahin kayo para lang pakinabangan kayo, pagkatapos nun, bye-bye, bahala ka sa buhay mo. Tarantado, di ba? Ay, nako. Basta gusto kong malinaw sa inyo, walang neutral sa labanan ng mabubuti at ng masasama. Walang neutral. Either kung nandito ka sa mabuti, doon ka. Kung hindi, nandito ka sa masama. Kung kinampihan mo yung masama, at masama ka rin. Kung hindi ka kumampi sa mabuti, masama ka rin. Kasi tinotolerate mo yung nangyayari. Tahimik ka, ayaw mong makisawsaw. So, I want to clarify na there is no middle ground. Walang neutral sa labanan ng tama at mali. Walang gitna sa masama versus yung mabuti. Good versus evil. No? Light versus darkness. No? Walang gitna dyan. You take a position. Now, kung kunyari ang posisyon nyo, ayaw nyo sumama dito sa mga naghahabol ng korupsyon, accountability and all that. Doon kayo sa posisyon ng mga walang ya. No? Pabor kayo sa nagnanakaw Kasi nakikinabang kayo, mga troll, mga mainstream media, lahat kayong mga nakikinabang dyan, mga paldo-paldo, mga dinideliberan, Senate, Congress, Cabinet Secretary, Armed Forces, PNP. So, yun yung ano natin. You have to take a position. Why are you supposed to take a position? Kasi, para sa kinabukasan ng pamilya nyo. No? Naitbulaga sila sa White Ribbon March. Itbulaga. A few days before, support. Biglang kanina, withdraw. Parang nasa bangko sila, yung ibang mga grupo, nag-withdrawal. Joke lang Okay, magalit sa akin yung mga ibang grupo. Totoo naman nag-withdraw kayo pumunta kayo sa bangko. Ano ba ginagawa sa bangko? Mag-withdraw. Ba't kasi kayo nandoon? Nag-withdraw. At isa pa gusto ko sabihin, yung kasi sinasabi ng ibang grupo, baka sakali. Parang baka sakali. Baka sakali, dumami bigla yung tao, sa dami ng tao, baka sakali yung AFP at PNP, biglang mag-withdrawal of support and then nandyan na. Kaya baka sakali, ganun na mangyari, dapat nandyan tayo. Para kung biglang, baka sakali may mangyayari na ganun, hindi tayo left behind. Hindi ako ganun mag-isip. Sorry, hindi kami ganun mag-isip. Sa amin, hindi baka sakali. Sa amin, definite, precise, sigurado. Yun yung sa akin. Kaya ayoko na kasi hindi ko alam yung plano kung meron man. At ayoko nung last minute biglang baka sakali babaliktad paano ko di bumaliktad? Pupunta ako sa susunod na takeaway. Problema, resources. When your resources ay pera, funding, and the most important resource, tao. Sa akin, baliwala yung pera. It can be done voluntarily. Kaya yung ginagawa ng SFGF. Pero yung tao, pagka ginasgas nyo yung tao,
pinagod niyo yung tao. How can they fight kung asar na, pagod na, at ginasgas nyo yung pagiging leader ninyo? A leader seeks the welfare of his people. That's why you're fighting. That's why you are standing up. That's why you are trying to talky, lahat yan. Accountability, just injustice, abuse of power, bend the law, lahat yan, sinisita nyo. Bakit? Because they are just words. Hindi. Because those words affect your people. Kaya hindi pwedeng baka sakali na baka sakali ganito mangyayari, dapat nandyan tayo, tapos nun, kinumit mo yung tao, wala na nga pera, pinagod mo pa. Wala na nga, nakabono sila, tapos wala pa. O di talagang pinagod mo. And in a fight where you have meager resources versus ang kalaban na punong-puno ng pera, kasi kaba ng bayan na ninanakaw, trilyon, lalabanan mo yan. The only way that you're going to beat this stupid son of a gun is to conserve your forces. Smart thinking. Hindi yung sasabihin niyo sa akin, kuda ka ng kuda, tanga, salita ka na sila, malaga aksyon. Lintik na 4 na taon na nag-aaksyon. Ano nangyari? Wala. Gumastos na gumastos yung mga financer nyo. Nagsawa na nga iba. Oh, tapos nun, wala. Wala nangyari. Had it been na yung mga financer nyo nakaganon lang, ready. Pagkatamang one time, big time, larga. Ganon, may pag-asa kayong matalo ang isang kalaban na ang pinagkukuhanan, kaba ng bayan. Mariose, paano nyo tatalunin yun? And dapat nga dyan, kahit wala ngang money, no, motivation ng tao. What are they fighting for? Hindi yung salita lang, accountability. It becomes a byword, it becomes something na it loses its meaning. Nawawala yung halage. Okay, accountability. Hustisya, katotohanan. Nawawala yung essence ng salita na lahat yan, pag pinagsama-sama, affects the person, affects the family. Kaya kayo tumatayo, pinaglalaban nyo. Hindi yan salita na, ang daling sabihin, accountability. Lagi sa banner, accountability. Justice. Truth. Yung ganun ba? Nagiging byword. Nakakaligtaan na those words affect the Filipinos tremendously. May effect eh. And not only kayong mga Pilipino ngayon, hindi eh. Ang tama niyan, hanggang sa susunod na mga henerasyon. Saan ko ba nadinig yun? Ang utang ng bawat Pilipino ngayon, 663,000. Sus Mariosep, 663,000. Yung nasa buntis ngayon na nasa 1 month old, 2 months old, hindi pa may utang na. Utang na yan, 663,000. How do you expect kayo? Nagkautang ka, 663,000. Ano kinalaman natin dyan? Ayan, yan yung pinagsama-sama na lahat, and then nagbalak pa nilang umutang. 1 trillion sa local. Mariosep to. Ba't kayo utang pa ng 1 trillion may mga issue ng korupsyon. Uutang pa kayo, maggago kayo. Gago ka talaga, bongbong Stupid president. Sorry pero talaga stupid president ka May problema ka sa graft and corruption sa pamamalakad mo Tapos nun, ikaw ang responsibilidad yan Ikaw ang presidente, tapos nun, uutang ka pag gago. 1 trillion ulul. Sira ulo. So, balikan ko, bakit kinakailangan tayong maglalabas ka dyan, tapos nun gagasgasin mo yung mukha ng mga tayong pagod nila, and then, meager resources. Hindi nyo ba naisip na yun ang gusto nilang mangyari? Kukunti na lang nga yung resources ninyo, tapos nun gagastusin nyo pa para lang baka sakali manalo.
There's no baka sakali. Wag. Hindi ganon. That is a gamble. Pagka nag-isip ka ng baka sakali. Ang kinakailangan, precise, definite, calculated, na decisive. Dapat mga ganon. Hindi yung well-planned. Dapat. Hindi yung baka sakali, biglang dumami yung tao, yun na, tuloy-tuloy yung tao. Walang plano eh. Paano mangyari yun? Yun, kaya yan ang mangyari. No? Bulaga. Bangko, withdrawal. Withdrawal to save your face. To save your, to save your face. So, sorry. Pero at least meron kayong may statement ng gano'n, ano? Sumali kayo. Oy. Bak. Ang iniisip ko, kung nandun ako kanina, kung bumaba ako. Mahirap yung baka sakali, hindi naman ako bababa. Sinabi ko na nga kahapon, hindi ako bababa eh. Then naggastusan lang ako. Then binili ko na lang sana ng dog food. No? O kaya, ayan, nanganganak ngayon si Macy. Si Ivory, nanganganak ngayon. Ayan, definite nanganganak. Walang baka sakaling manganganak. Hindi, gano'n na siya. Naghuhukay ng gano'n. Definite manganganak within the day. Nawala. Hinanap ko. Kaya hindi ako makablog agad. Kanina ko pa hinahanap. Nawawala. Nawala eh. Naghanda ako ng pugad sa loko-lokon to. Nandun siya nakakulong ng mga kalahating araw. Taol ng taol, uneasy na ano ko baka gustong magbawas. Ayaw niya dun sa loob, umihi at magbawas. Nung pinalabas, tapos kumain. Kaya maya, nagkakwentu-kwentuhan lang, ganon-ganon. Nasaan na? Nawawala na. Inalugog ko buong bahay. Hindi ko makita. Galing din, ano? Nandun sa ilalim ng ano tawag doon? Upholstery ng sala. Ng sopa. Doon, may anak na nung nakita ko. Nakakatakot kuhanin yun. Mangangagat yun. Baka kagating ka. Kinuha yung baby. Kinuha yung baby. Tapos, Ivory, come here. Akin yung baby mo. Akin na. Tapos, inaamoy niya kung anak niya. Anak ko nga. Kinuha. Loko-loko tong si Dado, Kinuha. Tapos, dinala ko dun sa kahon niya, sa kulungan niya. Sumunod siya. Tapos, pumasok. Tapos, dinadilaan niya. Tapos, sinarap yung pintuan. Nandiyan siya ngayon. Oy. Tingin ko dyan mga anim siguro. Lakit yan eh. Laman natin. Babae na yung unang anak eh. Babae. Gray. Sino kaya tatay? Ako, Gray. Ako ang tatay ni Ivory. Ay, nako. So, ang ano niyan, ang isa pa, with yung tama lang 'di ba mga leader walang pera. Ang kalaban natin maraming pera. Malim-maleta. Kaya nilang magbigay ng 500 to 1,000 para lang sa attendance ng tao. Tapos nun, tayo wala. Voluntary. Ewan ko doon sa ibang grupo kung meron, I don't know. Basta sa akin, if ever na ganyan, you need the critical mass para to effect whatever would be the expected outcome. To have a critical mass, then you have to have the resources. Logistics. Na? Kung wala noon, wala nga. Maasa ka lang, baka sakali dumami yung tao. Kaya yung mga nagsasabi na panay dakdak, panay nganyan, buti nga, nagsasalita ako eh. Dinalaman niya yung baka sakali versus yung definite. Na? Baka sakali. Ano yun? Kaya nga ang ano doon, ay nako, yun yung ano, problema. So,
babalik ako. Mahalagang tawag lang. Maraming salamat sa inyo. God bless everyone. Bye-bye. Balik ako mamaya. Bye-bye. Paano ko papatayin to? Okay. And, okay. Bye-bye. Po tayo ngayon, pag-usapan natin ng mga issue sa lipunan habang tayo po ay nandito sa Beijing at inaakyat po natin ang Great Wall of China. Ewan ko ba sa mga wala pa ako sa entrance, hinihingal na ako. Ang bihirang buhay, oo. Anyway, pag-usapan na po natin ng mga issue sa Pilipinas. Unang-una po yung kay Ontiveros. Ay, alam niyo naman po yung kay Ontiveros, diba? Kasi may nakita akong video. Abay, siya, video ba naman? Minti-kiti pa si Ontiveros ng ganyan, parang tanga. Ganyan-ganyan siya. Habang nandun siya sa crowd, wala naman pumapalakpak sa kanya. Wala rin pumapansin. Pero ganyan-ganyan siya, para siyang tanga. Akala mo, beauty queen. Alam mo yung gano'n? Akala mo beauty queen, yung pala witness queen. Mahilig sa witness. Alam mo, etong Ontiveros to, may pangarap talagang maging presidente ito. Halatang-halata naman sa galawan niya yung pagiging, mga ganun, ang ating bayan ay kailangan ng maayos na pamahala. Diba? Tapos ngayon, ang dami lumalabas na, Risa na. Diba? Ang daming ganun. Pero ako honestly, personal kong take dyan, gusto kong tumakbo si Risa Ontiveros na presidente. Kasi para malaman niya na once and for all na walang may gusto sa kanya. Para malaman niya na once and for all na yung ginagawa niyang katarantaduhan sa Senado, wala naman pong naniniwala, walang nauuto. Di ba? Maganda yan, tumakbo siyang presidente, nang lumagpak siya at talagang the lowest votes in history ang maganap sa kanya. At ma-depress siya, malay mo, pag na-depress siya, tumigil na siya sa politika. O kaya, mas maganda, pumunta siya sa Great Wall of China at sundan niya na lang. Kayo nang bahala magsundon ng sentence doon. Pero yun ang maganda doon. Sana talaga ako, wish ko, tumakbo siya. Wish ko tumakbo siya bilang presidente para mapahiya. Ito si Ontiveros. Parang tanga nga may video pa ako doon. Yung nag-endorse sa kanya, yung Babalu na babae. Ano bang pangalan nun? Si Agliness. Si Agli Granada ba yun? Hindi, sana talaga. Mantakin mo yung pa yung nag-endorse sa kanya. Akala mo naman may power yun. Wala kang viewers yun, walang followers yun. Kasi endorse ka. Ganun sila katanga. Hahanap lang ng endorser. Yung tanga pa, bobo pa, at saka walang followers. Di ba kaya ka nga kumuha ng endorser, dapat yung may followers. Siya walang followers. Tapos i-endorse ka. Di mukha ka nung tanga. Ganun sila ka believe sa sarili. Yung para silang namumuhay sa bubble sila na, oo, maraming may gusto sa atin, merong humahanga sa atin. Di ba? Nagagalit na si Lolo, sabi niya, ang bagal yung maglakad. Ayan, sabi ni Lolo, ang bagal yung maglakad. Mawa ka naman, Lolo, mga lola na yung mga kasama. Di ba? Ang mga pagkain dito, mais, sarap ng mais, no? Bago umakyat ng maraming, uy, ganyan, ay gusto ko yan, no? Diyan po kami aakyat, diyan, sa taas. Hayop yan. Hindi ko alam kung anong trip nyo. Ayan na. Diyan tayo aakyat, mga kababayan, no? Ang laki niya, di ba? Yan yan. Yung walang sinasantong bear. Ay, hindi pala. Yung puti pala yon. Yung puti lahat pagkain nila. Ito medyo mabait to. Pero try mo. Try natin pababay si Jack. Di ko alam kung bakit namin naakyatin yun. Basta, akyatin daw namin Kakaiba itong isang to. Talagang ayaw niyang mangitim, Tignan mo. Yung mask niya, lupit. Grabe, Ang lalaki. Ang dami nila. Di ba? Ang dami,
Yan o, nagpapahagis o, nagpapahagis. Oh, nangingi ng pagkain o. Oh, nangingi ng pagkain. 人家是刚过来，你看他老爱。 Ito yung entrance ng kanilang wall. Dito nagpapatayan eh. Ayan na. Ayan na, simula na. Ayan na. Pagka-picture, okay na. Okay na tayo. After picture, we go, ha? Okay? No, we need to go to tap. No. Only you. So, eto na nga po. Nandito na po tayo sa Great Wall of China. Bigyan ko lang kayo ng bahagyang background at magandang, magandang lesson to sa mga Pilipino. No? Kasi imaginein mo, etong wall na to, ginawa itong napakalawak na wall. Kapaligid dyan, no? As in dyan. Yan. Binild po yan. Gamit lamang ang kamay. Wala pang machine nun. Wala pang ginagamit na doon. Talagang kamay lang, tao lang. Maraming tao na nag-build. They were united in building this dahil sa kanilang mga kalaban. Kaya binild nila, no? Imagine mo ganyan kalawak yan. Mahigit more than 20,000 kilometers na build ng mga Chinese. You know why? Because they are united against the enemies. Their enemies. Imagine mo yun. Kaya yan lesson sa atin yun. Ang problema sa Pilipino, first, hindi natin alam kung sino talaga ang kalaban natin. Sino ba talaga kalaban natin? Kalaban ba natin ay yung bawat isa? Yung kabilang politiko o kabilang kulay? O ang kalaban natin ay yung kasamaan o yung korupsyon? Di ba? Ang problema, ang kalaban nito mga ilang gago sa atin ng mga Pilipino ay si Duterte lang. Hindi si Duterte ang kalaban. Ang kalaban po natin ay ang korupsyon. Kung sino yung gumagawa ng korupsyon, alam naman natin hindi si Duterte. Alam naman natin hindi si VP Sara Duterte. Kasi kung korupsyon, sabihin din yung korupsyon, yung confidential fund. Yun yung nanakaw sa flood control. At saka sa budget, billion, trillion ang nanakaw doon. Hindi tayo galit doon. Galit tayo kay VP Sara Duterte. Yun ang problema sa atin, mga kababayan. Hindi natin alam at hindi natin kilala kung sino ang tunay nating kalaban. Dahil we are blinded by our hate and bitterness against the Duterte. Yan ang problema. Kaya we will never ever build a great wall because yun ang kalaban natin. Ang bawat sarili natin. Yan ang kalaban natin. Kalaban natin yung ating greed sa pera. Di ba? Greed sa power. Yan ang nagiging problema natin. Kayo. Mamatay kayong kakaaway at kakalaban kay VP Sara Duterte. Pero ang tunay na kaaway, yung mga tunay na korap. Yung pumirma sa budget. Yung gumawa ng budget. Yun dapat. Hindi si VP Sara Duterte. Grabe ito. Marami pa kayo nalaglag dito. Eto, sabi daw ng pulis dito, okay lang daw mag-video, bawal ang live stream dito sa Great Wall of China. Kasi pinag-iingatan daw nila yung kalaban. Nandiyan yung mga NPA sa baba. Mga NPA, nandiyan daw sila sa baba inaalam nila kung marami bang tao dito. Kaya pag naka-live stream ka, malalaman nila walang tao. Walang kawal. Ganun pala yun. Kaya bawal ang live stream, pero pwedeng video. Kaya pala binabantayan pa na tayo kanina pa nitong nasa likod. Di tayo binabantayan niya. Alam mo ang ginagawa niyan? I-rescue niyan tayo dyan sa Kasi grabe dito. As in, kita niyo yan? Tarik na tarik, oh. Grabe ang tarik niya, no? Ang lupit, oh. Wala pa kayo nadidisgrasya dito? Ako pala. Tayo palang hayop. Ganda dito, no? May nakapansin ka nga. Ano yun?
na may harap, kahit na may harap. Ah. Parang nasa ano tayo, no? Glory Mountain, no? Oo. Kaka Prayer Mountain. Gantong-ganto yung ano eh. Yung Glory Mountain ni Pastor. Oh, gantong-ganto. Mm. Wow. Tsaka yung ano? Yung Prayer Mountain. Prayer Mountain ni Pastor. No? Ganito, no? Ganito Ganito. ganyan, no? Oh. Oo. Ano mo? Grabe, no? Parang napunta na doon yung pastor, no? Tapos ginaya niya, no? Oo. Nilim ko lang naman. Kasi ano mo na una, kung kain na okay na mag-Christmas. Siyempre, yung Great Wall. Oo. Nilim ko, nagkaroon na yung si pastor. Para kagandahin, kakain nito. Oo. Kanin mo, pastor. Sige. RJ, lagyan mo na lang subtitle. Ako nga eh. Hindi naintindihan eh. No? Kasi hinihingal na ako. Ah? Hinihingal na ako makit kami. May, Lumabo ah. Malamig sa taas. Malinaw yan, mauunawa ni pastor. Lumabo. Pastor, bakit ako? Ako na, kung naunawaan, mahala ka na. hindi, ang ganda nga. Ganito yung Prayer Mountain at saka yung Glory Mountain, no? Ano yan? Ano Diba? Ano lang eh, may nakalagay lang ng kainis eh. Oh, yun lang pinagkaiba, no? Meron yung mukha, meron yung mukha ni Kiko Mara, ganun eh. Ako iniwanan mo sa Prayer Mountain yun, paano yun? Live! This is Jack! Alam niyo ba? Alam niyo ba? Ano? Hindi, kasi alam mo din, Great Wall. pag wala talagang korupsyon, maganda. Totoo yan. Oo, di ba? Eh, Alam mo yung kay Ogilvy, ang linis, masagana, lahat. Lahat ng workers, lahat ng nagkakay Ogilvy. Lahat, maayos pa na namin, may bahay, may makakain, hindi sila gunom. hindi, tsaka isipin mo ha, yung Great Wall of China, alam mo gaano kalayo yan? Kalahati ng Hindi, 20 haba. mahigit 20 kilometers yan. 20,000. Oh, 20,000. 20,000 kilometers yan. Oo. Oh. Isipin mo kung kurap yung may-ari niyan, kung Wala. kurap yung gobyerno. Kakawan ko naman ng alam, hirap na eh. Hindi lang, baka mamaya, hindi tumagal ng ganyan. Oo, ano. Sabi nga nung guide natin, marami daw ano eh, yung pag-build doon, marami ding namatay. Dahil sa Oo. sobrang tindi. Imagine mo, kamay yun ha, Kamay. walang machine. Oh. Kasi walang korupsyon. Di ba? Pero imagine mo may korupsyon yan, baka Wala. pag ganun pa lang ng ano yan, Kakagpapalin mo lang ng kalaban yung sigmuho na yan. Diba? wala pa yung, baka di pa nga binabato nung ano, kalaban eh. Na-maintain nila ng Umano ka lang si ano, kunyari, si Gugubara. Oo. Kunyari, umag-king. Umag-king, no? Gumibana yung ano niya, pinakalayuan niya. Ganun kahina yung Bakit? kundasyon. Mataba siya sobra? Kurap eh. Kurap yung gumawa. Kawawa yung mga, parang nangyayari sa Pilipinas. Ah. Sasabang kurap, kawawa mga sundalo natin. Oo. Kawawa mga pulis, ginagawang laruan. Inutusan na, hulihin yan, di ba? Kahit nagwagsakalooban nila. Di ba? Tsaka Okay lang ina mo, Marcos ka eh. Bago eh. Hindi, tsaka, Oh. yun nga ang modernization eh. Luma yung mga gamit eh. Nakakaya, no? Wala pang bala minsan, paltik pa. Ang ina nakakaya. Oo. Tapos ang Amerika, ang Amerika ino-offer ng bomba. Ang China ino-offer ng trabaho. Yan. Ang kapal na mukha na, tapos kayo anti-China? Oh. Saka na kayo mag-anti-China pag ilo pasig, hindi na kami tae. Ito na nga, tapos na po tayong galing po sa Great Wall of China. Napakaganda. At alam mo, nakakaanang matindi talaga dun eh. Yun po ay ginawa ng kamay lang. Wala pong mga machine pa. Unlike ngayon. Pero grabe, ang haba. At ang tibay pag titingnan mo talaga. Kasi nga naman, ginagamit nila yun doon nung pangharang sa nagkaroon ng gera doon eh. O para hindi sila mapasok. Anyway, pag-usapan din natin itong kay Mike Defensor. Ngayon po ay kakasuhan na po siya ng human trafficking. Mantakin mo human trafficking ay kakaso sa kanya. Sabi ko nga ako kahapon, di ba? Kung prostitution man ang nangyayari doon, di ba? Let's assume na prostitution po yung nangyayari doon. Hindi human trafficking yun. Magkaiba yun. Kasi human trafficking talagang walang choice eh. Di ba? Wala namang, nasa Pilipinas naman, hindi naman dinala sa ibang bansa at tinago. Walang ganun. Yung mga babae doon, kusa naman. At the same time,
hindi naman po sila nagkakaroon ng transaksyon dun sa loob. At kung sabi nga ng ni Matibag, dahil daw nasa loob doon, may hotel daw doon, yung hotel daw doon, pagmamayari ni Depensor. And yet, yun po kailangan pa niyang patunayan na talagang kay Depensor yun. Kasi dinideny ni Depensor na kanya yun. Pero sabihin na natin kanya, halimbawa lang. Tapos sabihin na natin meron nagtsutsok-tsakan doon sa loob ng hotel. Abay, walang pananagutan yung may-ari ng hotel. I mean, imagine nyo lahat ba ng hotel ang nagpupunta doon mag-asawa? Ang lahat ba ng hotel ang nagpupunta doon ay magjowa? I mean, ano pang alam mo kung may nagpunta man doon na yun ay prostitute or whatsoever, hindi mo na alam yun, di ba? Hindi mo na malalaman yun. Wala ka na pananagutan, labas ka na doon. Unless ikaw mismo yung nagbebenta doon sa babae, yun. Mananagot ka sa prostitution, pero hindi sa human trafficking. Kaya talagang sobrang sobrang political nitong issue na to. Halatang ginigipit lang nila si Mike Depensor. Kaya tayo bilang banateros, lalabanan natin tong panggigipit nila kay Mike Depensor. At tama naman din yung hirit niya na sana ang iniimbestigahan ni Matibag ay yung asawa niya. At saka yung iba pang mga flood control na involved, di ba? Bakit yung ganyan ang iimbestigahan mo? Buhay nila yun Ako, hindi ko yun, I'm not tolerating it. Pero, buhay ng mga pribadong tao yun I mean, kung meron ka man talagang concern sa bayan mo, ang imbestigahan mo yung mga flood control issue. Yung kanilang di ba? Yung ombudsman, kesa na tinututukan etong mga nagkikritisize sa gobyerno, ang tututukan niya yung isang dating, tatandaan niyo hindi ho ito official si Mike Depensor ngayon since the crime was committed now, yung sinasabi nilang crime, so hindi dapat sakop ng ombudsman din yan. So, itong ombudsman, ang may sakop niyan, dapat yung asawa ni Matibag ang imbestigahan. Yeah. Yun, congresswoman ngayon. So, dapat yun ang iniimbestigahan. Alam mo, grabe ho yung panggigipit na ginagawa dito kay Depensor. Hindi ko alam may hawak ba sila o dahil sobrang iniisip nila ay si Mike Depensor ang tumutulong dito sa mga Marines. Kasi inamin naman ni Depensor na tinutulungan niya, pinibigyan niya ng pagkain, siguro, maybe pang transportation, pag pumupunta sa mga hearing. And, di ba? So, obvious na ayaw nilang pagsalitain, gusto nilang pilayin, takutin yung tumutulong doon sa Marines. Ano ba ang inilalahad ng mga Marines? O, di ba yung sinasabi nila yung mga nakatanggap ng maleta. So, therefore, kung pinipigilan nila si Mike Depensor makatulong dito sa Marines at yung mga Marines ay para naman mailahad at malaman ang tunay na mga may sala, pinipigilan talaga nila. Malamang sa malamang, boss nila yung mastermind o may kinalaman sila doon sa nangyayaring nakawan o korupsyon sa flood control. Iyon ang ating tignan. Hindi yung pipigilan mo si Mike Depensor. Walang walang kunik Walang kunik na masyadong Again hindi ko sinasabing I'm tolerating it. Pero prostitution, yan po ay matagal nang nangyayari sa Pilipinas. Alam ng yung mga kalakaran dyan. At sabi nga niya, merong cabinet secretary at merong senador na may-ari nun. Alam mo, meron tayong mga natatanong-tanong sa paligid. Hindi nga lang daw may-ari yung senador na yun. Yung senador na yun ay talagang involved. Ibig sabihin, nagpupunta. Talagang sino yan tumatawag sa iyo, ha? Bakit may tumatawag sa iyo dito sa China? Alam
baka yung WeChat mo. Sana sinagot mo. WeChat yun, yung verification. Yan na. Kunin mo yung number. Number, wala man number. Hindi, sasagutin mo yung tawag. O, dito muna tayo. Baba muna tayo sa isang mall, ha? Change of venue daw kasi tumawag si Sas. Gusto niyang makipag-meet kay Jack. Sasampalin daw ni Sas si Jack. So, magkikita kami ngayon sa Sanlitun. Alam mo maganda dito sa China, yung parang Grab nila, yung Didi, pwede mong palitan yung yung kung saan ka pupunta. Hindi magagalit yung driver. Basta edit mo lang yung ending nung route mo, tapos nandun na, magkikita na dun. Pwede na. Baguhin. Kahit mas mababa. Katulad ngayon, mas malayo dapat yung pupuntahan naming Silicon Valley ng Beijing. Mas malapit lang itong pupuntahan naming Sanlitun. Doon kami ngayon magkikita. Okay lang, kahit mababa ang presyo. Walang problema kay kuya. Diba kuya? So, andito na nga tayo sa ewan ko, Sanlitun, ewan ko. Basta San. Eto, yung kanilang mga parang BGC type to eh. Yung mga flagship store tulad ng Nike, Uniqlo, marami pa doon, mga Dior, Gucci. Tapos ito yung mga magagandang lugar dito. Mas meron dyan, parang sa street dyan, pwede kayong kumain-kain, uminom-inom. May mga kumakanta-kanta pa nga eh. Saan tayo pupunta? Uniqlo muna tayo. Palang ang katapos ang Uniqlo yan ah. Wala na akong brief. Baliktarin mo na lang. Planchain mo, mawawala na yung bakterya doon. Eto na nga, nandito na po kami sa Santillan Road. Nag-chill-chill lang. Ito yung kanilang parang BGC. Yes. Yes, sir. Ayun na. Naantay namin siyempre yung mga magugulo, yung may ingay. At si Sas. Eto na nga mga bandateros, so nandito na. Kasama namin ng mga pro-China vloggers. Pro-China vloggers. Kakanta na naman ka. Not too loud, okay? Wala. Dati na po, magkakaroon na kami ng Chinese conference training. Hey Darian, may training kami ni Sas, ha? May balita ako sa'yo, pero saan? Ito na nga, nandito na po kami. Okay. Ano masasabi mo, Jack? Hotel California po. Yun, no? Dinala kami ni Sas dito, oh. Ayun, no? Saan niyo gusto? O gusto mo na pag ganun-ganun? Ayan. Saan mo gusto? Dalhin mo kami kung saan mo gusto. Kayo mamili. Ikaw ang mamili. Ayoko mag-decision. Ay, ito aso. Yan, oh. Yan, oh. Ano ka? Ano mo? Basta ko yan eh. Nilik ako. Punta Ninja Turtles? Patanong mo na kung kamanda eh. Harapan yung buyo. Harapan yun ah. Ayop ka. Ano? Ano yung tahimik lupin? Ako siya si Broily. Sipin mo. Broily. Lasing na nga, ngongo pa. Kapag nalalasing tayo, normal lang mo chappy. Kasi dito, hindi normal, mamugo. Ay, harapan din yun, oh. Lasing na nga, ngongo pa. Ang hirap intindi nun. Ano ka mukha mo? Bagay sila magkasama ni Sat. Sikat na lang eh. May banat. May banat. Dahan mo yan. Hindi ka dyan.
Ako ngayon. Ay, 16 na. Idol ngayon. Abir. Ako na yun, kakain mo yun. Lili na ba? Lili. Sip-sip ka, Ano ba? Lili, nakala. Naintindihan nyo ba? Ako hindi ko maintindihan eh. Hirap po daw sa kanya. Android ko na Android. AI. Oo. Tignan mo. Ako na ako sa tenga. Ako na ikot ako. Tangina mo, hype ka. Akala ko okay na eh. Akala ko okay na eh. Bago, ikot ko. Hindi mo pala sa QC. Akala ko okay na eh. Puta yun eh. Di ba? Di ba Kasi ano ko yun. Underground bumanat. Ano mo, first time namin nakita. Sa mga oras na ito. Laki na po ha. First time namin nakita nanahimik yan. Nilok ko ba? Parang naiiyak. Nilok ko ba? Asas? Nilok ko. Kami na kaso. Oh! Nahihimik siya ta. Ako na napakama ko na sa room. Sabi na sa akin. Anong loom? Gusto ko na oras ha. Room. Gusto ko na oras ha naman. Malis. Ano mo room? Ang gano. Anong room? Room eh. Loom. Anong? Ano yung kasama? Kwarto. Wato. Wago. Ano ba talaga? Alam mo, kuya nga kayo. Ako lang ganin yun. Alam mo, bumunong sa